Mas mabilis ma-inlove ang babae kapag hindi mo siya hinahabol. Oo, tama ang narinig mo. Habang mas nagpapakita ka ng effort, minsan mas lalo silang lumalayo. Pero kapag chill ka lang, kapag hindi ka desperado, kapag parang kaya mong mawala, doon sila nagsisimulang mag-isip. Alam mo ba kung bakit maraming lalaki ang talo sa love game? Kasi tinuruan tayo na mag-effort ka, magpakitang gilas ka, patunayan mo sarili mo. Pero ang hindi sinasabi ng karamihan, ang attraction hindi nabubuo sa effort. Nabubuo ito sa emotion at psychology. At ngayon sa Psychology of PH, pag-uusapan natin ang isang bagay na medyo controversial. Paano siya ma-inlove kahit wala kang ginawang special? Hindi ito tungkol sa pagiging tamad. Hindi ito tungkol sa mind games. Hindi ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa pag-intindi kung paano gumagana ang utak ng tao pagdating sa attraction. Kasi ang totoo, mas na-attract ang babae sa lalaking hindi naghahabol, hindi natatakot mawalan, may sariling mundo, at hindi umiikot ang buhay sa kanya. May napansin ka ba? Kapag ikaw yung sobrang invested, ikaw yung laging nag-aaya, ikaw yung laging nag-update, biglang parang ikaw na yung mas may gusto. Pero kapag ikaw yung medyo distant, biglang siya yung nagtatanong, siya yung nagchat-chat, siya yung curious. Bakit ganon? Dahil may tinatawag sa psychology na emotional tension. Kapag hindi ka predictable, kapag hindi ka madaling mabasa, kapag hindi ka obvious, nagkakaroon siya ng internal questions. Ano ba talaga siya? Interesado ba siya sa akin? Bakit parang hindi siya takot mawala ako? At doon nagsisimula ang attraction. Karamihan ng lalaki, mali ang focus. Ang focus nila, paano ko siya mapapa-impress? Pero ang tamang tanong ay, paano ko siya mapapaisip? Magkaiba yon. Kapag pinapa-impress mo siya, ikaw ang naghahabol. Kapag pinapaisip mo siya, siya ang nag-i-invest emotionally. Isipin mo ito. Sino ang mas mahirap kalimutan? Yung taong laging nandyan? O yung taong hindi mo sigurado kung kailan mawawala? Scarcity creates value. Hindi dahil toxic, hindi dahil manipulative, kundi dahil ganun talaga gumagana ang utak ng tao. Mas gusto natin ang bagay na hindi natin kontrolado. Pero may warning ako sa'yo. Kapag mali ang mindset mo, magmumukha ka lang cold, magmumukha ka lang pa-cool, magmumukha ka lang walang pakialam. At hindi attraction ang mabubuo, kundi distansya. Kaya sa video na ito, hindi kita tuturuan maging heartless. Tuturo ko sa'yo kung paano maging high value nang hindi ka nagpapaka-try hard. Kung bago ka dito sa channel, welcome sa Psychology of PH. Dito pinag-aaralan natin ang human behavior at ang tunay na dahilan kung bakit may mga lalaking hinahabol at may mga lalaking naghahabol. Number 1, siya ang kusang nagchat-chat. Sign, hindi ka palaging nauuna, pero siya mismo ang nagre-reach out. Example, nag-post ka lang ng story. After ilang oras, siya na ang nagre-reply. Hindi mo siya hinahabol, pero siya ang curious. Psychology. Kapag may emotional space, nagkakaroon ng curiosity. At curiosity leads to attachment. Tip, huwag agad mag-reply within seconds palagi. Hindi para maglaro ng isip, kundi dahil may sarili kang ginagawa. Be responsive pero hindi reactive. Number 2, siya ang nagtatanong tungkol sa'yo. Sign, gusto niyang malaman ang routine mo, goals mo, o future plans mo. Example, anong plano mo sa future? Ano bang gusto mong ma-achieve? Kapag ganito na ang tanungan, hindi na small talk yan. Emotional investment na yan. Tip, mag-share ka ng vision mo sa buhay. Hindi yabang, clarity lang. Attractive ang lalaking may direction. Number 3, nagiging sweet siya bigla. Sign, siya na ang nagbibigay ng compliments. Example, ang calm mo talaga. Ang sarap mong kausap. Kapag babae ang nagva-validate sa'yo, ibig sabihin nagkakaroon na siya ng emotional connection. Tip, huwag mo i-downplay ang compliment. Sabihin mo lang, salamat. Confidence without arrogance. Number 4, siya ang gumagawa ng reason para mag-usap kayo. Sign, kahit maliit na bagay ginagawa niyang topic. Example, biglang magtatanong ng random question kahit alam mong pwede naman niya i-google. Tip, panatilihin mong light at engaging ang usapan. Huwag agad seryoso o clingy. Let the vibe flow naturally. Number 5, nagiging slightly selosa siya. Sign, napapansin niya kapag may ibang babae sa paligid mo. Example, sino yung kasama mo? Pero playful tone. Kapag may konting selos, may emotional attachment na. Tip, huwag mong gamitin ang selos para manipulahin. I-handle mo ito calmly. Assure her respectfully. Number 6, mas comfortable siya sa'yo. Sign, nagiging totoo siya. Hindi na siya masyadong guarded. Example, nagkukwento siya ng personal struggles or insecurities. Kapag babae nag-open up emotionally, malalim na yan. Tip, makinig ka ng hindi nag-judge. Emotional safety ang isa sa pinakamalakas na attraction triggers. Number 7, siya ang nag-a-adjust ng schedule. Sign, ina-adjust niya ang time niya para makita ka o makausap ka. Example, okay lang, pwede ako mamaya.
Kapag willing mag-adjust, ibig sabihin priority ka na. Tip, i-value mo ang effort niya. Huwag mo abusuhin. Respect builds stronger feelings. Number 8, pinapakilala ka niya sa circle niya. Sign, binabanggit ka niya sa friends niya o gusto ka ipakilala. Kapag dinala ka na sa social world niya, malaking sign yan. Tip, be respectful and authentic. Hindi mo kailangan magpasikat. Be calm and grounded. Number 9, napapansin mo na iba ang eye contact? Sign, mas tumatagal ang tinginan. Psychology, eye contact builds emotional intensity. Kapag tumatagal, may tension na yan. Tip, panatilihin mo lang steady ang presence mo. Huwag ka ma-intimidate. Calm energy is powerful. Number 10, siya ang mas natatakot mawalan. Sign, kapag medyo naging distant ka dahil busy ka, siya ang unang nag-aalala. Example, okay ka lang? Parang ang tahimik mo. Kapag natatakot siyang mawala ka, ibig sabihin may value ka na sa kanya. Tip, huwag mong abusuhin ang distance para lang matrigger siya. Focus on being genuinely busy and improving yourself. Ang goal mo hindi para pa-inlovehin ang babae. Ang goal mo ay maging lalaking may direction, emotional stability, boundaries, confidence, respect. Kapag ganito ka, hindi mo kailangan maghabol. Natural na may mahuhulog. Ngayon tanong ko sa'yo, sa 10 signs na ito, ilang beses mo na itong na-experience? Comment mo, chill pero high value. Kung gusto mong maging lalaking pinipili, hindi yung naghahabol. At kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa attraction at psychology, subscribe sa Psychology of PH